everyone. So I will continue to tackle the topic of Miss Kaino. So let's start with negotiable instrument. So si negotiable instrument law kadi, Act number 2031, kaya set ni ng mga rules sa paglikha, pag-endorse o sa pagbayad ng mga negotiable instrument. Marita ng checks, promissory notes, hasta bill of exchange. So for example, kung yung isa ka utaw, kaya issue ng isa ka check na ampan sa mat na pundo, so tungkol siya, pwede sila magparusahan or madishable under PD number 22 on the new one, bouncing check law. So yung batas na ini kay naghatag na legal na framework para sa pagpatupad ng mga obligasyon sa pagbayad ng nayakasuhan sa mga negotiable instrument. So next is Chattel Mortgage Law, Act number 1508. Yung Chattel Mortgage Law kaya naghatag ng way sa mga utaw na mag-mortgage ng kanilang mga personal na ari-arian, pareha ng sakyanan o kagamitan bilang collateral para sa isa ka kautang. So yung batas na ini kay yung set ng mga karapatan has na responsibilidad ng parehong debtor o creditor sa kaganapan ng default sa pagbayad. So for example, kaya kung hindi sa kautang ay hindi makabayad sa kanilang pautang na kotse, yung bangko kay pwede mag-repossess na kotse. So next is, so ako siya yung chattel mortgage law. So next is Revised Penal Code Act number 3815. So yung revised penal code kaya laman ng mga krimen na ang kaugayan sa magpautang. Pareha ng estafa, fraudulent insolvency, hasta illegal lending. So for example, sa Dikay, kung yan isa pautang, kaya bisyo ng isa kapeke na cheque para makakuha ng pautang, pwede sila magparusahan or punishable under ng estafa. So ako siya yung revised penal code Act number 3815. So next is PD number 22 on the new bouncing check law. So yung PD number 22 on the new bouncing check law kaya gabalo sa mini sa mga utaw na yung issue ng mga check na ang pansapat na pundo. So yung batas na nini kaya nagtatayong protektahan ng mga kreditor gikan sa mga paggawa ng kwarta tungkol sa mga bouncing check. So halimbawa sa di, kung yung isa ka utaw kaya issue ng isa ka check na huwag idawat, pwede sila makatubag sa mga parusa pareha ng pagkakulong o multa. So next is Insolvency Law, Act number 1956. So yung insolvency law kaya takda ng mga panuntunan para sa paghawid ng mga company na di na makabayad ng kanilang mga utang. So yung batas ng hinikay, maghahanap ng mga hakbang para sa pag-aayos ng mga utang hasta pag-liquidate ng mga ari-arian ng isa ka-insolvent ng kumpanya. So for example, kung yung isa ka-kumpanya kaya deklara ng pagkalugi, so yung mga creditor kahit pwede mag-hire ng mga claim para sa kanilang mga utang. So ano siya yung insolvency law. So next is financing law, RA 590 as amended by RA 1454, usury law. So yung financing law ay nagtakdangi ang panuntunan para sa mga financing company hasta iban pa ng mga institusyong igapautang. So yung usury law kadi kaya nagtakda ng mga maximum na interest rate na pwedeng sinilo ng mga nagapautang. So for example, kung yung isa kang financing company kaya sige ng mas mataas na interest rate kaysa sa pinapayagan ng batas, so pwede sila makatubag sa mga legal na action. Makatubag sa mga legal action. Question? So question? Sinong question? Sino question? Robin, question? Ano ba saan
Feedback. So, yung feedback ay PPT, alis ang Bicol, hindi kayo mabasa. Pero sa Bicol, sa katubangan, mabasa. Pero yung isa ay magana yung isa ay. Dahil yung pag-report kay hindi siya per day, may contact or all mabasa. Pero yung pag-display, yung without pag-display, then yung pag-ibang questions kay tama. Okay.